Receive the message of truth. Filipino language. Kung ang lahat ay Kristiyano sa kanilang iniisip, tatawagin kayo ni Jesus na mga kapatid. Mga Hebreo 2:11, sapagkat kapwa siya na nagpapabanal at yaong mga pinapaging banal ay pawang isa, kaya't hindi niya ikinahihiya na tawagin silang mga kapatid. Ang bawat Kristiyano ay tuturuan ng banal na espiritu. Malalaman mo ang katotohanan tungkol sa bagong tipan. Isa mga taga-Korinto 2:13, ang mga bagay na ito ay sinasalita rin namin, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi itinuturo ng Espiritu Santo, na inihahambing ang mga bagay na espiritual sa espiritual. Juan 14:26, datapuat ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo, na susugwin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo. Ang bawat tao ay sasailalim sa proseso ng pagpapabanal sa pamamagitan ng banal na espiritu at katotohanan. Juan 17:11, at alang-alang sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa pamamagitan ng katotohanan. Mga taga-Roma 15:16, upang ako'y maging ministro ni Jesucristo sa mga Gentil, na nangaglilingkod sa Ebanghelyo ng Diyos, upang ang handog ng mga Gentil ay maging kalugod-lugod na pinapaging banal ng Espiritu Santo. Kayo ay magiging tunay na mga mananamba. Juan 4:23, ngunit dumarating ang oras, at ngayon na, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na sumasamba sa Kanya. Malamang na ang bawat Kristiyano ay magdurusa dahil ito ay bahagi ng pagpapakabanal. Isa Pedro 4:16, datapuat kung ang sinuman ay magdusa bilang isang Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa bagay na ito. Walang dapat maging makasarili o mapagmataas. Mga taga-Filipos 2:2, tuparin mo ang aking kagalakan sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagkakaroon ng isang pag-ibig, pagkakaisa, pag-isip. Pagkatapos ng proseso ng pagpapabanal, ikaw ay naging isang santo. Isa Corinthians 6:11, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap niyo mula sa Diyos, at hindi kayo sa inyo? Isa mga taga-Korinto 3:17, kung dungisan ng sinuman ang templo ng Diyos, ipahamak siya ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, kung saan kayo ay templo. Mga taga-Efeso 2:20-22, na itinayo sa kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Jesucristo mismo ang pangunahing batong panulok, 21 na sa kanya'y ang buong gusali. Palibhasa ay magkakatugma, ay lumalago upang maging isang banal na templo sa Panginoon, 22 na sa kanya rin naman kayo itinatayo na magkakasamang tahanan ng Diyos sa Espiritu. Pero, lahat ay mananampalataya, hindi Kristiyano. Bakit? Ang maraming denominasyon ay dapat sabihin sa lahat na ang tao ay gumagawa ng mga bagay sa kanyang paraan. Walang espiritu ng katotohanan. Nakikita ng lahat ang paraan ng Diyos na hindi nauunawaan ang paraan ni Jesus. Ang mga pastor at pinuno ay nakatayo sa harap ng kanilang kongregasyon na tinatawag ang kanilang sarili na Kristiyano at tinatawag ang kanilang kongregasyon na Kristiyano. Hindi nila naiintindihan ang bagong tipan at walang ideya kung tungkol saan ang kaharian ng Diyos. Yumayaman sila sa pagbibigay sa iyo ng maling impormasyon. Ang mga Kristiyanong pastor at pinuno ay hindi sana mananakit ng mga lalaki at babae sa sexual na paraan sa loob ng daan-daang taon at patuloy itong ginagawa ngayon. Ang mga Kristiyanong pastor at pinuno ay hindi yumaman mula sa kanilang kongregasyon. Hindi sila maaaring makapagbenta ng mga libro dahil lahat ay tuturuan ng banal na espiritu at malalaman ang katotohanan dahil sila ay mga Kristiyano. Ang mga pastor at pinuno ay hindi nagagawa ng kalapastanganan laban sa banal na espiritu sa harap ng kanilang kongregasyon at mga taga-subaybay sa telebisyon sa loob ng maraming taon. Lucas 6:39, at sinabi niya sa kanila ang isang talinghaga, maaari bang akayin ng bulag ang bulag? Hindi ba't pareho silang mahuhulog sa hukay? Bakit napakaraming pagpatay at pagtatangi sa simbahan samantalang tinatawag ninyong mga Kristiyano ang inyong sarili? Bakit ang mga pastor at pinuno ay gumagawa ng pisikal na bautismo sa tubig kung sila ay mga Kristiyano? Bakit ang mga homosekswal na lalaki at babae sa simbahan ay tinatawag ang kanilang sarili na mga Kristiyano?
Bakit may mga babaeng pastor at pinuno na kumokontrol sa mga lalaki sa simbahan kung lahat ay Kristiyano? Ang mga babae ay hindi dapat magkaroon ng otoridad sa mga lalaki sa katawan ni Kristo. Sinisikap ng tao na maging isang Kristiyano sa pisikal, ngunit hindi ito maaaring mangyari. Gaya ng nakasaad sa Roma 8:8, kaya nga, ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Maaari ka lamang maging isang Kristiyano sa espiritual na paraan. Kailangan mo ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng katotohanan upang maging isang Kristiyano. Ang Mateo 28:19 tandang bawas 20 ay nagbibigay sa iyo ng kahulugan ng isang Kristiyano. Ang Mateo 28:19 tandang bawas 20 ay nagsasaad, kaya't humayo kayo at gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20 na turuan silang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako ay kasama ninyo palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Nilinaw ng Diyos na ang mga may Espiritu ng Diyos at Espiritu ng katotohanan ay ang mga tunay na Kristiyano. Sinasabi sa Juan 4:23, ngunit dumarating ang oras, at mayon na, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na sumasamba sa Kanya. 24 ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Isa mga taga-Korinto 2:14, ngunit ang likas na tao ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya malalaman ang mga ito, sapagkat ang mga ito ay nakikilala sa espiritual na ikaw ay maaaring maging perpektong tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalahati ng iyong kinikita upang tulungan ang mga mahihirap na pumunta ka sa iba't ibang mga salita sa lumang tipan mga banal. Nakasulatan araw-araw para sa inspirasyon ikaw ay patuloy na nagdarasal ngunit hindi mo naiintindihan ang espiritong bahagi ng iyong sarili o naiintindihan ang bagong tipan. Mahaba ang iyong buhay at sa wakas ay namatay. Sinasabi ng mga tao na ikaw ay isang mabuting Kristiyano. Una sa lahat, hindi ka maaaring maging Kristiyano gamit ang iyong pisikal na katawan. Pangalawa, dapat kang maging santo para lumakad kasama ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Darating si Jesus para sa mga banal lamang. Hindi matatanggap ng iyong pisikal na katawan ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng katotohanan na kailangan para maging isang tunay na Kristiyano at pagkatapos ay isang banal. Juan 3:6 ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Hindi mo maaaring paghaluin ang laman at Espiritu. Sa madaling salita, hindi mo maihahalo ang iyong pisikal na katawan sa iyong espiritong katawan. Pwedeng maging Kristiyano lamang espiritual.